Tayo'y mga dahon lamang sa isang matatag na puno. Buhay natin do'y pinanggalingan, hindi pareho sa pagtubo. Kung ika'y isang dahong masigla, ako na may dahong nalalantana. Pareho tayong mabuhulog sa lupa. Kaibigan, wag mabahala. Sir, pasok ko, sir. Salamat po. Sige, Hello. Good morning po. Gwapong-gwapo ng tatay ko ngayon. Sa mga katekram po natin, lahat-lahat po dyan, good morning po sa inyong lahat. At sa mga lolo, tatay, nanay, tatay, tatay-tatayan, nanay-nanayan, oo. Sa mga ate, kuya, lahat-lahat na po, mga chika, bibe, and chika boy. Good morning po sa atin lahat. Nawa po sana ipagpalain tayo ng ating buong may kapal. Eto po, hindi ko po malaman kung saan kami pupunta ng Tatay Ram, si Kuya August. Tatlo lang po kami sa Fortuner, mga katekram. Good morning po sa lahat-lahat. No? Kung may pagtatanong nyo, nasa maayos naman po tayong kalagayan. Gano'n kaayos po? Maayos na maayos kasi pagka maayos na kalagayan, maganda ang kondisyon ng katawan. Importante lumalapit tayo sa Panginoon araw-araw, araw-gabi. Importante sa buhay natin yan kahit na nagkukulang tayo sa pagkain o anuman. Kaya nga sinasabi ko, wala man po tayo financial o anumang bagay, nagkukulang tayo sa pagkain, gamot, lahat ng bagay. Importante yung pagtatanim ng halaman kahit wala pong bunga. Yan po ang tinatawag na tiis, tiyaga, pagod. Ang pagod, pagka nakatulog ka na, wala na yan. Wala kang iisipin iba. Kung tayo naman po namumblema sa pamilya, huwag natin papansinin at katabi natin araw-araw kahit saan tayo pupunta. Importante po plain ang ating isipan at importante ang uunahin natin ang ating sarili. Kahit na tubig lang ang ating iinumin, importante nabibigyan tayo ng kalakasan ng Diyos. Kaya para po sa inyo, ito pong hinahandog ko sa inyong lahat, isang munting awitin na tungkol sa Panginoon natin. Duman po sa umawit, humihingi rin po ako ng paumanhin, bagamat tayo nakikisama lang. Mga ma'am, mga sir, ito pong awitin po ito, hindi ko man po kabisado ang lyrics, pero ipinahihiwatig ko sa kanila lahat o pinaalam na ating tangkilikin ang awitin na to. Para po sa inyo mga katekram at mga chikabe. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan sa puso at damdamin. Ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay.
Cut na muna po pasensya na po medyo nahinto po pero para po sa inyo itutuloy ko po sa translation English naman po yung natagpuan. Ito po ang totoo po nating awitin kasi po yung una nating inawit humihingi na ako ng paumanhin dun po sa umawit po niyan. Pero para naman po sa kanya, hinahandog ko po sa kanya, i-revival ko naman po sa kanya ng talking English na natagpuan. Sa English, natagpuan, and through the years, a moment without love. Pasensya na po, medyo tayo nahihirapan magsalita, kaya humingi ako ng panin. Para po sa inyo, Enter Dubs, natagpuan English. Trace through wind and siren, through the years they walking on, glad why was we send you, oh gladdest day. Then you walking more say, can you why wait turn up a gladdest time away, gladdest day will walk and amos, gladdest I love you so. Para po sa mga tiga-abroad o sa po sa sulok ng buong mundo, iniksiyan ko lang po, pero yung po ang English ng Tagalog kantang natagpuan. Galing mo talaga, Tay. Ang dami ko natututunan sa'yo, Tay. Opo, tatay. Salamat naman po sa inyong pag-alaga sa akin. Lalag ko kayo. Lahat po ng ipinagkakaloob po sa atin, marami pong salamat. Importante po, yung mga una kong sasabihin sa kanila na tayo, tao lamang. Papaliwanag ko po yan, kaya po tayo tao lamang dahil tayo pinanganak tayo ng mga magulang natin nanggaling tayo sa sinapupunan. Importante, wala man po tayong magulang o may magulang man tayo, unahin po natin ang sarili natin. Tama kayo, Tay. Pangalawa, ang ating pamilya. Pangatlo, ating mga anak. Kung may magulang tayo, wala naman pong masama kung sasabihin natin ang problema natin sa magulang natin. Yun naman, hindi man naintindihan ng magulang natin, ipagkaloob po natin sa Diyos para lalo tayong palawigin ng kaisipan, pagmamahal at kautusan ng ating Diyos. Malalaman po natin at maintindihan natin ang mga bagay-bagay po na yan. Magandang umaga po. Sa mga nagtatanong naman po, bilang isang nagsasabi, ang tao po ay isang mahirap lamang, ngunit may pagpapakumbaba sa pinanggalingan. Kung tayo yayaman, ang walang pera o walang pagkain, pwede tayo magpakumbaba, ngunit may katwiran. Tama po ba ang pagpapaliwanag po natin? Ang sinasabi po ng katwiran, ipakita na po natin kahit marumi po ang ating mga pangatawan. Ipakita po natin na tayo nagmamahal sa ating gawain pang araw-araw. Yan po ang sinasabing panalangin, yung ginagawa po natin araw-araw. Kung hindi po naman tayo nagtatrabaho, wala po tayong panalangin. Ito po, kahit na nasa sasakyan lang si Tatay Ram, may panalangin dahil sa kautosan siya ang nagdra-drive ng Fortuner niya. Mga katekram, pero bilang isang casing base, munting awit para hiandog sa mga katekram natin dyan, napaikot kahit sa sulok ng daigdig. Tagalog version. Ang title ng aking aawitin o kakantahin, Nagmamahal ng labis ng katotohanan. Bago yun, Tay. Tayo'y mga dahon lamang sa isang matatag na puno. Buhay
buhay natido'y pinanggalingan, hindi pareho sa pagtubo. Kung ika'y isang dahong masigla, ako na may dahong nalalantana. Pareho tayong mabuhulog sa lupa, kaibigan, wag mabahala. Kung may lungkot ka, may ligaya, buhay ng dahon ay di isa. Kung may lungkot ka sa iyong mga mata, may hirap kang nadarama. Kung ang pag-ibig mo ay di tunay pala, asahan mong sa sanga ay may bunga. Para po sa inyong lahat, bagamat tayo minamalat, nahihirapan tayo magsalita, andito na po kami, papasok na po kami ng highway. Hindi ko po malaman kung saan kami papatungo. Sa mga chikabib natin, ito po, nawa po sana'y patnubayan tayo ng Panginoon natin, nagmamahal ng labis. Tay, ang ganda ng kanta niyo. Opo, kasi po kaya yon ang sinabi kong awitin, isang makapagbag, ano. Ibig sabihin, kung tayo iisipin natin pangit pakinggan, pero ang totoo, yon ang katunayan na pamumuhay ng tao sa ibabaw ng mundo o ibabaw ng lupa. Tayo'y mga dahon lamang. Tama po yun. Tayo'y malalanta din. Oo, Parang yung wakas. Opo, kasi ang nalalanta na, kaya nga tayo dinidilig ng pabango. Ano, papaliwanag ko yan, ano. Kung tayo tumatanda na, kung tayo may mga lahi na o mga anak, ano, kung alam ng mga anak natin yan, ano, kung tayo may edad, ibig sabihin buhay pa tayo, may edad lang, ano. Kinakailangan kung meron silang idadamit sa atin, bigyan tayo ng mabango, kasi tumatanda na tayo, parang tayo dahon na nalalanta. Ngayon, kung hindi tayo dadamitan ng mga pamilya natin o papabanguhan, talaga tayong hanggang sa matuyo tayo, kaya tayo lumiliit ang katawan natin, kumukulubot ang balat natin. Ang tama pong gawin natin, kung kahit na mahirap lang o anuman, pilitin natin bihisan ng mga magulang natin at saka natin paliguan ng pabango para bumata o manariwa. Ganyan po yan, ano. Ang tinatawag pong nalalantana ay tinutukoy ng katagang ayokong magmahal ngunit ayokong mamatay. Yan po ang talagang tinutukoy po dyan. Ang sinasaad lamang, ang sinasabi ng ating magulang, mahal ko kayo mga anak ko. Ang sinasabi naman ng nanay natin ay humayo kayo at magpakarami. Nanay po natin ang nagsabi niyan, hindi po pari, ano. Kaya po ang mga lahi natin, ang mga anak natin nag-aasawa, para bumuo sila ng isang maganda at mabangong pamilya kung sana masusunod ang patakaran ng isang humayo kayo at marunong magpamilya. Ganyan lang po ang isang munting pagpapaliwanag po natin. At tungkol naman po sa mga tayo'y mga dahon lamang, ibig sabihin kung tayo'y mga dahon lamang, ang tinutukoy po na sinasabi niyan sa siklo 1, numero 2, ano, ng libro ng pinag-aralan po natin. Ang sinasaad po niyan, tayo'y mga dahon lamang, ibig sabihin tayo'y mga magkakapatid, dinadala tayo ng magulang natin, dinadala natin ng nanay natin. Ang sinasaad po niyan, humayo kayo at magpakarami. Kung hihalimbawa ko sa isang puno, kaya po magpakarami, kaya po pinapatabaan natin ang isang puno para mamulaklak, mamunga, damami po ang bunga. Ganyan po yan. Kaya po ang isang marunong magpamilya, tayo'y mga dahon lamang. Kaya isa pong munting awitin na naman na hinahandog ko sa inyo, ay ito po, ang awitin na to kasama po ng panalangin natin sa pang-araw-araw. Pinamagatan kong kay kayatin o ay ayatin
wikang Tagalog, wikang Ilocano, no? Kayatin ay ayatin. Pero Tagalog po siya, yun nga ang iniisip ko po. Bakit kayatin samantalang Tagalog ang kakantahin mo? Pero isang bilang na portion natin, kayatin ay ayatin, pero Tagalog version siya. Maestro, ako'y sa'yo lamang, ikaw ba'y walang hanggang katapusan. Giliw ako'y mamamatay, ako'y sa'yo'y nagmamahal. Ako sana'y iyong pagmasdan, langit lamang ang tunay kong minamahal. Isang unit po ng awitin ng tunay na nagmamahal. Subalit tayo'y kaugnay po ng tayo'y mga puno o mga dahon lamang sa kapaligiran ng ating nilalakaran. Ayon po naman sa pagpapaliwanag ng ating nilalakaran, sa mga nagtatanong, parang po naintindihan nila kahit nakulang man po tayo sa paliwanag, pero nahawig-hawig na po, no? Kaya po, ang ating nilalakaran sa Kapitulo 18, ang ating pong nilalakaran ay sinasabi na tayo'y magmahalan. Halimbawa po, meron tayong kaibigan, palagi kayong magkasama, tayo'y magmahalan. Kaya magkahawak ang kamay Kaya malalaman mo ang tunay na magkaibigan kung niyayakap ang kaibigan o habang naglalakad magkahawak kamay o mag-asawan, tunay pong nagmamahalan, subalit may maninirang hindi totoo. Kung maniniwala ang iba, talagang magkakahiwalay. Ang tunay pong nagmamahalan ay magkahawak ang kamay habang naglalakad. Kung pamilya naman, magkakasabay silang naglalakad. Tay, alam ko mahirap tong gusto kong sabihin, pero gusto kong tanggapin yun Ano po yan? Tanggapin yun na yung gusto ni nanay para isang sakitan na lang. Opo, wala naman problema po yun Pero, hiwalay? Wala naman problema. Kung siya makikisama sa iba, wala naman problema yung tatay. Pero ako, bilang may anak ko, pakikisama ako. Pumunta siya sa gusto niya. Pero ako, tay, naniniwala ako kahit anong mangyari hanggang sa dulo ng buhay natin, hindi kayo pababayaan ng mga anak niyo. Oo, kung sasabihin man na ako ang sakit ng ulo niya, hindi po siguro. Wala man akong ginawang pangit sa kanila. Kasi ang sinasabi ko lang, ang umpisa niyan, kahit na tumitikim ako ng alak nung araw, yan nga ang isang problema. Akala ko, tuwing iinom ako, nakakatulog ako, nababawasan ang aking problema. Pero pagka nalasing ka na at naisip mo na, doon nga nagkakaroon ng problema. Ngayon, ang sasabihin ko lang sa kanya, kung tungkol doon sa bagay na yon, ay umuwi siya sa magulang niya. Kasi, obligado kong i-entry kasi sa magulang niya. Ang hinahanap ko naman, yung pakisama ng magulang niya. Dahil ako, wala na akong magulang Kung mag-iisip si nanay, kung tungkol sa mga bagay na sa maghihiwalay kami, dapat ang inisip niya, wala na akong magulang, kinakailan lang bilang isang asawa niya ako, dapat lang kung ano man ang mangyari sa akin, inalagaan niya ako. Umamin ako sa kanya, nagkulang ako dahil hindi ko naman kagustuhan yan. Ako naman, kung mamatyaga akong manalangin, kaya iniintindi ko na lang yung sinasabi niya. Kahit ano sabihin niya sa akin, kahit sa harap niyo, sabihin mo ang gusto mo kita, Teram, saka ako aalis, ayaw ko nang madinig. Ngayon, kasi mabilis akong magdesisyon at mabilis akong pumikap. Kasi kung sasabihin niya ang gusto niya sa harapan niyo na nakaharap ako, gagaguhin ako. Ngayon, kung nakatalikod ako, nasa sa kanya na yan. Pero ang wish ko lang, ang panalangin ko, kayo tatay, kahit saan ako makarating,
ididiskarte ko kayong pakisama at saka isa pa, pababantayan nyo ko. Iwalayan man ako ng nanay nyo, marunong akong dumiskarte. At saka pa, kung uuwi man ako sa inyo, 1 buwan, 5 buwan, kahit konting pakisama magdadala ko. Pero yun po ang totoo, tatay. Kahit na anong mangyari, saka isa pa, marunong akong dumiskarte. Pero, tay, kaya ako po sinasabing ano nyo na sa isip at puso nyo na tanggapin nyo na yung gusto ni nanay para hindi na lang ulit-ulit yun sa sa akin, tatay, okay lang, tatay. Tapos na sa akin yung tatay. Ngayon, hindi ko naman siya papansinin, bagamat andun yung mga anak ko. Siyempre, makisama man ako sa kanila, maswerte pagka natulog ako roon. Maging masaya na lang ho siguro tayo Ay, masayang masaya ako, tatay. Ibig ko sabihin tayo, maging masaya na lang ho tayo para sa mga anak nyo, nakakasama nyo sila, nakakausap nyo sila, binibisita po kayo. Pero ito po yung masasabi ko talaga, tay. Kahit anong mangyari, hindi ko kayo pababayaan ng mga anak nyo. Lalo na si Ate Jade at saka po ni Ate Joanne. Joanne din ang pangalan ng isang anak ko. Pero tay, yung hindi kinaya ng puso ko, yung pagpunta ko doon, parang ang sakit sa puso kong ang tagal niyang tinago sa akin na okay kayo ng asawa niyo. Tatay, okay kami. Bakit pagka ganun, sabihin, parang tinago niyo lahat ng sakit din. Okay kami. Kaya po sa mga viewers natin nanonood, Pero tay, ang dami mong nalungkot. Ang dami pong nagtampo kay nanay. Sabi daw, ba't di daw po kayo inintindi? Bakit alam ng, yun nga po, dumadano kayo sa depression, sa pagsubok. Nilalahat-lahat ko na, tatay. Kasi ako, talaga ako yung nagtatrabaho. Alam naman nyo yun marunong akong dumiskarte. Kasi kung hindi ako marunong dumiskarte, wala na ako ngayon Kaya salamat ako sa inyo. Nagpapasalamat ako ng marami sa inyo. Kay Tatay Ram, kay Nanay Jack, sa family Manalastas. Nagpapasalamat ako ng marami. Pero hindi naman ako tinitingnan ng kapwa ko. Pinagtatawan ako. Nagtatrabaho ako sa San Ildefonso sa tapat ng Mercury. Kasi Tay. Po. Kaya ako sinasabi yung pagtanggap nyo dun sa sakit ngayon para maging matatag na tayo. Tayo, tatay, wala na po tayong karamdaman. Kasi tatay, ganito ang taong may karamdaman nagsasabi. Bakit nasabi ko yun? Abay, nakikita mo na nga naglalakad kung may karamdaman niya, dalhin nyo sa hospital sa doktor. Ngayon, sasabihin ko, ang taong luko-luko hindi nakikita, tatay. Hindi, ibig ko sabihin, tay, kaya ko gustong tanggapin nyo na yung sakit, yung hirap nyo ngayon, yung sugat, yung gusto ni nanay. Gusto ko maging matatag na kayo. Pagka tinanggap nyo na ako kasi yan, unti-unti nang ihilom, tay. Sa akin, nakasarado na, tatay. Wala nang sugat, wala nang hilom na. Magaling na, tatay. Tayo, nagkaroon ng karamdaman. Kaya pinatutunayan ko, kahit sa harap-harap, paliliwanag ko sa kanila kung ano ang tunay na luko-luko at nagkaroon ng karamdaman. Kasi, kaya sinasabi ko, ang taong siraulo o luko-luko hindi nakikita. Thank you, tay. Basta kami nandito lang, tay. Nandito kami ng mga anak niyo. Hindi man talaga magbago yung desisyon ng asawa niyo, pero doon na ho natin tingnan doon sa ganung para mabilis ho yung paghilo ng talagang sakit nung nararamdaman po. Lahat, tatay, lahat ng sinasabi mo sa akin, inyuugnay ko sa puso ko't isipan na talagang ala akong masasabi, Tatay Ram, I love you.